Kasi nga po, yung budget po natin sa Pilipinas na umaabot po ng nasa 5.7 trillion pesos annually na ating national budget. Deficit spending po yan dahil kung susumahin po, mas malaki po yung ating ginagastos taon-taon kesa kinikita ng ating bansa upang sim. So, yan po yung sitwasyon ng 17 trillion na utang natin. Ano ang magiging kahinatnan ng ekonomiya ng Pilipinas? Tulad ng binanggit ko, malamang hindi na ito mababayaran ng Pilipinas sa loob po ng 30 taon. Balik tayo, mga minamahal na kababayan. Pasensya na po at medyo mahina yung internet dito sa aking kinaroroonan. Kaya medyo natigil. So ituloy po natin yung ating tinatalakay na utang ng Pilipinas na 17 trillion ay lampas-lampas na doon sa international threshold na 62% ng debt to GDP ratio. So tulad ng binabanggit ko kanina, yung utang natin, utang ng Pilipinas na umaabot na ng 17 trillion ay totoo naman pong nag-umpisa yan sa mga nakarang administrasyon pa. Panahon pa ng Macapagal, ng Marcos, ng Aquino, ng Ramos, ng Estrada, ng Arroyo, ng Aquino ulit, ng Duterte at ngayon sa panahon ng Marcos na naman. Pero bakit masyadong lumobo at umaabot na ng 17 trillion yung utang ng Pilipinas sa ngayong administrasyon sa loob lamang po ng kulang pang 3 taon na panilbihan o panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon? Wala naman pong naganap na malaking trahedya o sakuna sa Pilipinas na tulad po nung nangyari ng COVID-19 pandemic na nagkaroon talaga ng international crisis yan. Buong mundo yan, yung problema na yan. At dyan lumobo ng konti yung utang ng Pilipinas noong panahon ni PRRD dahil kinakailangan talaga ng pera para ganun ay masagot yung pangangailangan ng bayan sa pagsugpo ng COVID-19 at pagsuporta po sa kabuhayan o buhay ng mga tao. Hindi lamang sa kanilang kalusugan pero yung pangangailangan nila ng pang-araw-araw dahil lockdown po ng mahaba. No? At ganyan din po yung mga nakaraang mga taon, nagkaroon po tayo ng malakas na paglindol. Nung mga 1990s yan, palapit na pong magtapos ng termino ni dating Presidente Cory Aquino. At sumabog din po yung Mount Pinatubo at apektado po yung buong Central Luzon at pati nga po yung probinsya ng Pangasinan. Ay ganyan po yung mga nangyaring mga malalaking mga sakuna. Kaya nagkaroon ng malaking mga utang ang Pilipinas. Pero ngayong administrasyon na ito, wala po tayong matandaan na malaking sakuna na nangyari sa Pilipinas. Maliban lamang po doon sa mga dumadaan taon-taon na bagyo dito sa ating bansa. Ano po? At yun nga, yung karamihan pong pera ng taong bayan napupunta po sa mga infrastruktura na wala pong katuturan, mga infrastruktura po na hindi nagbibigay ng karagdagang kita ang pamahalaan. Ang tanong ay, masama ba ang umutang? Hindi po masama ang umutang, mga kababayan. Pero dapat gamitin po yung utang na yan upang sa ganon ay may kapalit na pera yung umutang. So tulad ng Pilipinas, kung uutang tayo ng pera, gamitin yung pera na yan sa mga infrastruktura na magbibigay ng malaking tulong para magkaroon ng sapat na kita yung bansa. So tulad ng mga infrastrukturang magagandang mga tulay, magagandang mga highways, magagandang mga airports, seaports, subways, yan mga importanteng infrastruktura po yan. Kasi makakatulong po yan sa ekonomiya ng Pilipinas. O kaya yung uutangin naman ng bansa ay sasabak sa siguradong pagkakakitaan ng negosyo, no? Katulad ng pagdidrill ng langis o kaya pagkakaroon ng mga power plants
para ganun ay magiging mura yung kuryente at kikita pa yung gobyerno. Ganyan yung mga dapat na gawin ng bansang Pilipinas. Pero pag uutang ka at ipapamigay mo bilang isang ayuda, na tulad nga po nung nangyari nitong magkasunod na 2 taon, lumawak po yung AKAP, yung AX at iba-iba pang mga ayuda, pinamudmod yung pera sa taong bayan dahil lamang sa politika ay hindi po maganda na tinatawag ng improper fiscal management. Umutang ka nga pero pinamigay mo naman o isinugal mo, walang kapalit po yun at hindi kumita yung pera. So ganyan po yung nangyari. At dahil po dyan, lumobo yung utang to 17 trillion pesos. Ano bang ibig sabihin ng 17 trillion pesos sa ating GDP o yung gross domestic product? Anong ibig sabihin po ng gross domestic product? Yung gross domestic product po, yan po yung kabuuang kita ng bansa sa pamamagitan po ng mga buwis na inuobligang bayaran natin sa mga customs duties, mga taripa ng mga produktong nanggagaling sa ibang bansa pumapasok po dyan. At pati na rin po sa mga sweldo ng mga tao. Whether yung sweldo nilang yan ay galing sa private companies, galing yan sa government o kaya lahat po ng mga services na ginagawa ng mga tao. At yung GDP na yan ang kabuuang kita ng national government. Yan din na kasama na rin po yung kabuuang kita ng mga local government units kasi malalaki rin po ang kinikita ng mga LGU natin, lalong-lalo na yung mga maunlad na lungsod tulad ng Quezon City, Makati, Manila, Cebu, Davao City. Yan, yung mga yan. Tapos dyan sa Metro Manila, halos lahat ng mga syudad po dyan, malalaki po ang kanilang makita. Umaabot po ng trilyon o kaya daang-daang bilyon din po ang kita ng mga LGU na yan. So pag susuma-sumahin mo po lahat ang kinikita ng ating gobyerno, ang kinukolektang buwis ng national government, kinukolektang buwis ng mga LGU, lahat po ng kita ng lahat ng mga ahensya ng Pilipinas, pag pinagsama-sama mo yan, ay yan ang kabuuan nating gross domestic product. At pag sinama mo pa rin yung kinikita ng ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga OFW na malaking-malaki, yan ay magiging gross national product. So yan po yung ibig sabihin po niyan. So kung ang utang natin ay 17 trillion, magkano naman po yung GDP natin, yung gross domestic product? Ayon sa datos na nakita natin, umaabot yung GDP o yung gross domestic product ng Pilipinas nasa mga about $430 billion. So that is as of 2024. So sa pesos po yan ay nasa mga 25-26 trillion pesos. 26 trillion pesos. Nasa 62%. 62%. Sumobra na po doon sa tinatawag na international threshold na 60% lamang dapat. Maximum o 60% financial management ng Pilipinas. Anong ibig sabihin po nito? Itong international threshold nito. Ito ang tinitignan po ng mga ibang bansa sa itsura po ng ekonomiya ng Pilipinas. Diyan po sa issue ng utang. Pag masyadong mataas po yung threshold, yung GDP ratio natin, more than 60%, ibig sabihin po nun, sa tingin po ng mga ibang bansa, ay hindi tama yung financial management or fiscal management ng ating bansa. At mahihirapan tayong makautang muli sa ibang bansa. Tulad ng binanggit ko kanina, pag uutang po tayo sa ibang bansa, mas mababa po yung interest payment. Isa uutang tayo sa local banks, dyan po sa lokal na mga creditors. So, dahil mataas nga po yung debt to GDP ratio, more than 60%, mahihirapan ang Pilipinas na umutang sa ibang bansa. Mas marami pong mga kondisyones, marami pong mga oobligahin na gawin po natin bago tayo makautang. At dahil po dyan, sa pagbibigay ng mga maraming mga kondisyones, namimiligro ang soberenya ng Pilipinas. Naalala ko nung araw kung gaano tayo, ang ginagawa ng IMF at saka World Bank sa atin, kung paano nila tayo sakalin sa mga kondisyones na kanilang pinapataw bago tayo makautang o kaya para hindi tayo maparusahan.
Hirap na hirap po tayo pag ganun. At ganyan po ang mangyayari. Pag mataas po ng debt to GDP ratio, mababa po yung capacity, financial capacity ng Pilipinas na umutang. So, pag uutang tayo sa ibang bansa, ito ay nangangahulugan na tayo ay papatawan ng maraming mga conditions at mahirapan po tayong matatupad po dyan. Pangalawa, yung mga foreign investors naman, tinitignan din po yan kung sila ba ay pupunta sa Pilipinas para maglagay ng mga puhunan ng kapital para magnegosyo po sila. Tinitignan din po yan. Kaya ito ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga foreign investors ay hindi sila maligaya o masaya at hindi po attractive yung Pilipinas na foreign investment destination dahil mataas yung debt to GDP ratio. Pangatlo, ang isang epekto po dyan ay kinakailangan ng Pilipinas na kumita, magkaroon ng additional income. Ay saan manggagaling po yung income ng gobyerno? Siyempre sa buwis, yan ang primary source ng pagkakakitaan ng bansa. Buwis. So magpapatong sila ng karagdagang buwis o magtataas sila ng karagdagang rate ng buwis. So tulad ng nangyari nung nakaraang mga buwan, ito binigay ito ng Department of Finance. Sinabi po yan ng Secretary of Finance na magtataas sila ng buwis, capital gains tax doon sa mga assets o kaya yung mga ari-arian ng mamamayang Pilipino na fixed asset hindi gumagalaw tulad ng punang deposito nyo sa bangko o kaya nilagay nyo sa mutual fund o kaya mga investment nyo sa mga bonds, etc. Ay tinas po yung capital gains tax to 20% kung hindi ako nagkakamali para makalikom ang Pilipinas o ang gobyerno nang aabot ng 300 billion additional revenue, sabi nila, hanggang 2030. So, yan po ang isang magiging epekto niyan. Additional higher taxes pag ganun po yung ating ratio ng utang kumpara po doon sa GDP. Para po sa simpleng kaalaman po ninyo, pag sinabi nating debt to GDP ratio, i-imagine nyo na lamang po kung ang kinikita po ninyo sa isang buwan ay nasa 100,000 isang buwan. Pero ang utang nyo naman po ay nasa 60,000 pesos. At sinasabi doon sa utang na kailangan bayaran yung utang sa katapusan din ng buwan. So ibig sabihin nun, yung kikitain mong 60,000 pesos o yung kikitain mong 100,000 pesos sa buwan na yan, 60,000 doon ay dapat iset aside na o ihiwalay na para mabayaran mo yung utang mo sa katapusan ng buwan. So meron ka lang maiiwan na 40,000 pesos na gugugulin mo. Yun po ang ibig sabihin nun. So 40,000 lang ang pwede mong magamit sa iyong pangangailangan, pagbayad mo ng renta, pabayad mo ng pagkain, ng damit, ng papasahe mo, ng lahat-lahat ng gastusin mo. Paano kung hindi kakasya yung 40,000? So, ang gastusin mo sa susunod na buwan, aabot din ng mga nasa 110,000. Kulang pa nga yung 100,000 kita mo sa buwan na yan. Dahil ang gagastusin mo ay nasa 110,000. So, kakaroon ka ng deficit. So, uutang ka na naman. Dahil ang kinita mo ay 100,000, pabayad mo yung 60,000, may maiwan sa yung 40,000, pero gagastusin mo 110,000, uutang ka na naman ng 70,000 additional 70,000. So, imagine that, lumobo ngayon yung utang mo. 60,000 nung una, tapos ngayon, magiging 70,000 sa susunod na buwan. Yun po yung tinatawag nilang deficit spending. Ganyan po yung nangyayari sa atin. Kasi nga po, yung budget po natin sa Pilipinas na umaabot po ng nasa 5.7 trillion pesos annually na ating national budget. Deficit spending po yan dahil kung susumahin po, mas malaki po yung ating ginagastos taon-taon kesa kinikita ng ating bansa
upang So, yan po yung sitwasyon ng 17 trillion na utang natin. Ano ang magiging kahinatnan ng ekonomiya ng Pilipinas? Tulad ng binanggit ko, malamang hindi na ito mababayaran ng Pilipinas sa loob po ng 30 taon. Isang henerasyon hindi mababayaran. At sigurado po ako, sa susunod na 3 taon, so 17 trillion ngayon yung utang natin ang tingin ko pagdating po ng 2026 o sa katapusan ng 2025, hanggang December po yan, baka aabot na po yan ng mga 18 trillion. Sa katapusan ng 2026, baka aabot na po yan ng 19 trillion. At sa katapusan po ng 2027, mag-2028, aabot po yan ng 20 trillion. Ganyan po yung nakikita ko na paglobo ng ating utang. Kasi nakikita doon sa graph Kita nyo economic graph na parang ganon pag tinitingnan ninyo ang pagtaas. Patuloy na tumataas yung ating utang taon-taon. At yun nga lang pinagtataka ko. Hindi masama po ang umutang kung ang utang ay gagamitin sa tamang paraan o tamang pagkakagastusan. Pero pag uutang tayo at yung utang na yan ay mapupunta sa mga proyekto na malawakan ang korupsyon tulad po ng mga unnecessary projects ng mga flood mitigation, sabi nila, flood control, mga waiting shed o kaya barangay hall at kung ano-ano pa na mga paboritong proyekto ng mga mambabatas po natin, ay talaga pong ganun ang mangyayari sa ating ekonomiya. At siyempre kung hindi po natin mababawasan po yung sinasabi nilang corruption po diyan sa BIR, sa customs, at saka sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na sila dapat ay kumikita, ay ganyan po talaga ang mangyayari. Lulubo at lulubo yung utang natin, maghihirap na maghihirap ang buhay ng ating mamamayang Pilipino. Yan po ang nakakatakot na sitwasyon. Kaya po minabuti ko po muli na mag-live tungkol po dito sa utang na ito. Ito po ay na-discuss ko na ng malawakan nung mga nakaraang buwan. Pero unfortunately, siyempre dito sa Facebook, ay every month dinidelete po nila yung mga video na yan. Hindi na katulad dati na pwedeng umabot yan ng 3 buwan, 6 na buwan o kaya hindi dinidelete. Ngayon ay buwan-buwan dinidelete na ng Meta yung mga live natin. So, salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating live tungkol po dyan sa utang na yan ng Pilipinas. Uulitin ko po, hindi po masama ang umutang kung ang uutanging pera ay gagamitin sa tama. Hindi po ibubulsa, hindi po ikukurap. Ang nangyayari nga po, marami pong reports ng malawakang korupsyon na nangyayari sa bayan at yung mga walang katuturang pinagkakagastusan ng pamahalaan. Tulad na nga lang po, yung binibintang nila kay BP Inday Sara na impeachment, nagsimula lang yan sa sinasabi nilang confidential fund na 150 million, maabot ng 600 million daw na confidential fund na ito naman ay properly accounted na sa Commission on Audit. Pero dahil lamang sa politika, dahil lamang sa political power, ay tuloy-tuloy nila impeachment at yung ginawa nila kay PRRD, lahat po yan gumastos po ng daan-daang milyon ang ginastos po ng gobyerno para lamang po sa politika na yan. At tuloy-tuloy pa rin ang paggastos ng gobyerno diyan sa mga ganyang klaseng usapin na sinasabi nilang for the sake of accountability. Accountability daw. Hindi po yan accountability. Political power po ang dahilan dyan para mawala po yung mga Duterte at yung mga nasa poder ngayon, nasa kapangyarihan po ay manatili po sila. At kaya po nilang gumastos ng bilyon-bilyong halaga ng salapi para lang manatili po sila sa pwesto. Yan po yung tunay na dahilan kung bakit hindi po tayo makaangat-angat. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating humiram ng pera, umutang ng pera para po sa mga gagastusin ng gobyerno na hindi naman po tama yung pagkakagasta. So yan po ang ibig sabihin ng debt to GDP ratio na siya po ang ginagawang sukatan ng international community upang masabi natin na
maayos yung financial or fiscal management ng isang bansa. May nagtanong dito, masama po ba ang kalagayan ng isang bansa kung ang debt to GDP ratio ay sumobra na sa 60%? Generally, yes. Oo. Pero may mga bansa na matataas po yung debt to GDP ratio. Katulad po nitong bansang Japan. Itong Japan, example na lamang po natin. Ang Japan ay pangalawa sa lahat ng bansa sa buong mundo na mataas ang debt to GDP ratio. Magkano ang debt to GDP ratio dito sa Japan? Umaabot po ng mahigit 150%. O sometimes mga nasa 200%. Bakit ang Japan mabot na ng ganun? Samantalang Pilipinas more than 60% pa lamang sinasabi natin hindi maganda yung financial management po natin. Ang Japan po kasi ay highly industrialized country. Ibig sabihin nun malakas. Malaking-malaki po ang kanilang kinikita rito. At dahil pumalawakan din po yung kanilang social services dito, ay nagtutuloy-tuloy yung kanilang budget spending na based on deficit. So, hindi po problemahin ng Japan kung paano bayaran po yan kahit ganoon po yung kanilang taas po ng kanilang debt to GDP ratio. Pero kung ang sitwasyon ng Japan ay katulad ng Sudan, ang Sudan po ang bansang may pinakamataas po na debt to GDP ratio, maabot po yun ng almost 300%. Ay talagang bagsak po. Kahit tignan po ninyo ang Sudan, basahin po ninyo ang history ng Sudan, ay dahil po nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga gera dyan, sunod-sunod na digmaan po dyan. Wala pong negosyo dyan. Ay hindi po makabayad ang Sudan. Ganyan din po ang nangyari sa Colombia, ganyan din po ang nangyari sa Argentina, ganyan din po ang nangyari sa mga ibang mga bansa, Venezuela. Taas po yung kanilang debt to GDP. Ayan, kasi highly industrialized. Ganon din po ang China. Mataas din po yung debt to GDP ratio. Maabot din po yan mahigit 100%. Pero sa kanila, kaya nilang gawin yan kasi manufacturing country po sila. Ang Pilipinas po, hindi po kaya ng Pilipinas ang ganong kataas na debt to GDP ratio. Pag umabot po yung debt to GDP ratio natin ng nasa 70%, nako, bagsak ng ekonomiya. Maraming Pilipino mas lalo maghihirap. Ngayon pa lamang po, matataas na yung mga bilihin. Kasi kung mataas po yung ratio na yan, tataas po yung lahat ng mga bilihin. Magtataasan po lahat yan dahil kinakailangan ng Pilipinas na kumita sa pamamagitan po ng mga buwis na kukolektahin. At syempre, pag kumulekta ka ng buwis, tumataas po yung cost, no, production cost. Pagtataas ang presyo ng mga bilihin. Pag tumaas yung presyo ng bilihin, kawawa yung mga consumer. Ang Pilipinas is a consumer economy. Karamihan po sa atin, bumibili lamang po, hindi tayo nagproproduce. So yan ang kaibahan po ng mga bansang tulad ng Amerika, ng China, ng Japan, na nagproproduce po sila ng malaki. At kaya nilang bayaran yung kanilang malaking utang. So yan po mga kababayan, yung usapan po natin tungkol po dyan sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ang epekto nito sa mamamayang Pilipino at sa kabuuang bansa ng Pilipinas. Ako po ay nakahanda na pong papunta po sa aking susunod na destinasyon sa Fuji. Nung isang araw nang galing na po ako sa Osaka. Nadaanan natin yung Kyoto, yung Nagoya, Shinagawa, at iba pang mga syudad po dito sa Japan. Balik na po tayo dito sa Tokyo. At marami na rin po akong nakausap na mga kababayan po natin dito na mga overseas Filipino workers. At natutuwa naman po tayo na maligaya po sila sa kanilang ginagawa rito at kalagayan. Kikita nila kung gaano kaganda itong bansang Japan. At sabi nga nila, layo-layo na talaga ng Pilipinas. Sobrang layo natin kumpara mo ang buhay dito sa Japan kumpara sa atin dyan sa bansang Pilipinas. Pero meron din po akong nakitang mga naghihirap din dito. Meron po akong nakitang mga ilan-ilan lang naman, mga homeless dito sa Japan. Pero pag ganitong araw, wala kang makikita. Napakalat-kalat na mga homeless sa mga kalye dito sa Japan. Kahit na mga side streets. Nakikita lamang po yung mga homeless na yan pag dating na ng gabi at wala silang matutulugan. Naghahanda silang matulog na rin sa bangketa. At kagandahan sa kanila, meron pa silang pang-spray ng kanilang tutulugan. Ini-sprayhan nila yung kanilang tutulugan tapos saka lalatagan nila ng banig. Tapos sila ay mahiga.
Papakita ko po yan sa isang video na aking nakunan nung ako ay palabas doon sa train station. Ay nakita ko itong mga homeless dito sa Japan. Pero ilan-ilan lang. Hindi karamihan. Hindi katulad sa Amerika na sobrang dami. Hindi katulad yan po sa ating bansa sa Pilipinas. Sa sobrang dami ng mga homeless. Diyan nga sa atin sa bansang Pilipinas, di ba? Napaulat noon na meron pang naninirahan sa impurnal. Sumusuot, pumapasok sila sa ilalim ng impurnal diyan sa Makati. Makati pa yun, ha? At nakita, kaya nag-viral po yun. Dito sa Japan ay wala naman sigurong taong nakatira sa impurnal o sa ilalim ng tulay. So yan po, mga minamahal na kababayan, maraming salamat po muli sa inyong pag-follow. Pakishare na lamang po itong video ito para kahit papaano ay maintindihan ng iba nating mga kababayan ang pinag-uusapan nating utang ng Pilipinas. Madidelete na naman po ito pagkaraan ng isang buwan. So muli, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. At ngayon ay, Biyernes na yata ngayon, di ba? Biyernes na. So happy weekend. Itong susunod na 2 araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.